Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Magsiipo ang lahat. October 7, napakahalagang petsa sa kasaysayan po ng ating naging malalim na debosyon sa pagdarasal ng Santo Rosario. Kung babalikan natin dun sa Europa, naganap na pagtatagumpay ng mga hukbong Kristiyano laban sa mga kaaway. Ang pagtatagumpay na tinawag na sa karangalan nung una ay Nuestra Señora de las Victorias. At bandang huli, sa pamamagitan ng Santo Papa nung panahong iyon, Papa Pio Ika-10 ay nagawa na itong maging isang debosyon sa Nuestra Señora del Santo Rosario. Ang pagdarasal ng mga hari, ang pagdarasal ng maraming Kristiyano upang hilingin ang panalangin ng mahal na Birhen at tulungan ng Diyos ay pumanig sa ipinagdarasal, ipinapanalangin, kaligtasan at pagtatagumpay. At nagwagi. Yan ang simula ng debosyon sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ating tandaan ang tulong ng Inang Maria sa ating mga pananalangin sa bawat pag-usal ng butil ng bawat misteryo ay ang paghingi natin ng tulong sa Panginoong Diyos. Hinihiling natin ang tulong ng Diyos. Sabi nga, gusto kong gamitin ng salita, niyuyugyug natin ang langit. Kung babalikan natin ang ating kwento ng ating bayan ng Pilipinas, dahil sa pananalangin, tulong ni Maria, pagdarasal ng Santo Rosario, ay napabagsak ang diktador na namumuno sa ating bansa sa tulong ng Inang Maria. At nakita natin doon ang isang magandang halimbawa, ang naging pangulo din ng bansa na isang protestante, si FBR, si Fidel Ramos, na ang kanyang pamimintuho sa mahal na Birhen. Alam natin, hindi lang kwento, kundi ang pagtawag din niya sa mahal na Birhen upang magwagi ang ating ipinaglalaban sa Pilipinas anong nagkaroon ng EDSA Revolution, Revolution of Love, na kung tawagin ni Cardinal Sin, pagwawagi sapagkat tayo humihingi ng tulong kay Inang Maria sa pagdarasal ng sama-samang pagdarasal ng Santo Rosario at ng pagbaba ng tulong ng Diyos, ang tulong ng Panginoon. Maraming kwento tayo sa buhay natin sa pagdarasal natin ng Rosario ay upang si Inang Maria ay bumulong sa ating Panginoong Hesus para sa ating kahilingan. 33 years na babalik-balikan ko yon kung paanong sa tulong ng mahal na Birhen. Alam nyo, kumpisal ko to sa inyo. Sa atin lang to, share ko. Nung ako nasa seminaryo noon, sabi nung rektor ng UST, Berhilio, sa isang taong ka bumalik. Sapagkat kulang ka sa procedure, basta sumulat lang ang iyong obispo, bishop, that time ay yung yumaong si Bishop Cirilo Almario Jr.,
nahuli ang sulat, yung mga nadyan sa live-in orientation seminar, mahabang proseso sila bago sila mag-live-in orientation seminar. May dala na akong bag, a-attend ako ng orientation. Abay, umuwi ka muna sa Bulacan at bumalik ka sa 1 taon. Sabi ng rektor, hindi ko tinantanan. Sinundan-sundan ko yung rektor. Hindi ko naman siya kilala, hindi niya ako kilala. May dala na po akong bag ng damit. Nagpaalam na ako sa Bulacan. Ako'y pupunta rito sa UST para umattend ng seminar, live-in orientation seminar. Ano sa akin? Umuwi ka muna. 1 taong kang maghintay. Sabi sa akin, Ate Salve, sa next year ka bumalik. Hindi ako makapayag. Sabi ko, Father, pwede po bang salingket muna ako? Saling pusa. What do you mean? A-attend lang ako ng live-in orientation seminar, pero alam kong saling pusa lang ako. Para lang hindi ako mapahiya sa Bulacan na ako hindi nakadalo ng live-in orientation seminar. Dadalo ko ng conference, dadalo ko ng lahat ng activities, pati ball games, lahat ng activities, pati program. Sige, saling pusa ako, pero hindi alam ng grupo. Yun yung grupo nila Bishop Oscar Florencio, aking mga kaklase. Sige, pwede ba yun? Ipag-obrahin nyo na lang. Magbabayad naman ako para sa 4 na araw kong paglagi dito sa UST Seminary. Ganun nangyari. Saling pusa ako, Ate Etchi. Yung huling gabi, i-announce yung mga tanggap at tutuloy sa seminaryo ng June 2. Kaya nung Mayo na iyon, buwan ni Maria, ang ginawa ko nung may program na, at sabi sa akin, anong mga kasama ko, hindi nila alam saling pusa ako, Kuya Arnold, hindi alam saling kat ako. Ikaw nang taga Bulacan ang tumula, ikaw mag-perform para sa grupo natin. Hindi, wala akong kabisang tula. Kumanta ka na lang. Ako naman, sige na nga. Hindi alam saling pusa. Sa program, kumanta ako. Ayun yung kinanta ko yung Sino Ako. Kaya naging paborito ko yun na dun sa harap yung rektor. Siguro yung saling pusa, kumakanta. Kinanta ko yung Sino Ako. Pilahan na nung paglabas, punta sa rector's office. Kayo, babalik. 2 na lang natitira. 1 na lang ang pipiliin doon. Alam ko naman, Ate Gay, hindi ako kasama doon. Hindi ako kasama doon. Kasi alam ko saling pusa ako. Pero alam nyo, bago yung pumunta doon, nagdasal ako sa chapel ng seminaryo. Sa Mahal na Birhen, nalalaglag yung luha ko. Hawak ko yung Santo Rosario, nagdarasal ako. Ang Rosario, nagdasal ako ng Rosario. At sabi ko, Mahal na Ina, iiwan ko ng lahat. Ayaw naman akong tanggapin dito sa seminaryo. Pagdasal mo na lang ako. Sabi ko sa Panginoon, dun sa tabernacle, Lord, gabayan mo na lang ako, yung kalooban ko. Pero alam nyo, yung tutulakan kami nung nahuli, sapagkat 1 na lang yung sinasabing included sa papasok. To cut the long story short, ako ang naitulak na una. Pero hawak ko ang rosaryo sa aking palad. Hindi maintindihan ng rektor. Hindi niya alam pinagdadasal ko siya. Pero bandang huli sabi niya, hindi ko maunawaan. Napakahiwaga ng Diyos, Virgilio. Kinulit mo akong magsaling pusa ka sa libre orientation seminar. Bandang huli sabi niya, sige, pumunta ka na sa seminaryo sa June 2, sa opening ng klase. Palakpakan natin ang Mahal na Birhen. At tinandaan ko sa buhay ko bilang pare, for 33 long years, ay laging si Inang Maria ang tawagan.
At ang aking mga destino ay halos lahat ay sa pangalan ng mahal na Birhen. Immaculate Conception Minor Seminary, destino ko. Na-assign din ako sa Our Lady of Fatima, no, okay, diakono. At Our Lady of Pentecost sa Alido, kila Kuya Arnold Alcala. Sa Binwangan, una kong parokya bilang parish priest, Our Lady of Salambao. And then, napunta ako sa Pampalay, pagkaraan ng Binwangan, Our Lady of the Holy Rosary, sa Sapampalay. And then, yun nga, Alido. And then, from Alido, balik ako sa Ubando, sa bayan. Ngayon ay National Shrine of Our Lady of the Immaculate Conception of Salambao. Pagkatapos naman doon, Our Lady of Mount Carmel. Palakpakan natin ang mahal na Birhen. Lagi niya akong pinagdadasal. Kami mga pari, lahat naman kami mga pari. Pero ako sa akin ang devotion ko sa mahal na ina, na sa lahat ng maranasan ay yun ang gusto kong ibahagi sa inyo. Kung paanong yung pagtatagumpay ng layunin ng simbahan, layunin ng bawat isa para sa pamilya ninyo natin, para sa ating misyon, laging ang tulong ng mahal na Birhen ang hilingin natin. Ano ba naman yung kalabitin mo lang si Inang Maria at sabihin mo, Ina, para tayong tumatawag sa ating nanay. Ay, Ina, di ba, pag tayo nasasaktan, tinatawag natin si Ina, Ina, masakit. Kapag tayo may problema, Ina, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ganun naman sa mahal na Birhen, di ba? Ating tunay na ina, na ating mga Kristiyano, mga Katoliko, ina, sa lahat. Ganun din ang hinihiling ko pag nagpapatakbo ng parokya. Nung nagpatakbo ko ng paaralan, diocesan schools, for 16 years, ina, tulungan. Sa pag-aaral, ina, tulungan mo ako sa aking pag-aaral. Sa kasalukuyang parokya, ina, tulungan mo ako, ipagdasal mo ako sa aking mga desisyon na gagawin. Sa pastoral needs ng parokya, ina. Yan naman talaga ang sekreto sa buhay nating mga Kristiyano. Ang pagtawag kay Inang Maria upang ang ating kahilingan maiparating sa Panginoon. At ipakiusap ng ina kay Jesus ang ating mga pangangailangan. At diringgin ng Panginoon ang ating dasal. Yan kung bakit tayo nagdarasal. Na hindi nauunawa ng ibang mga sekta, paulit-ulit na panalangin. Yan ba? Pero nandun naman sa Biblia, ang dasal natin, Aba Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, sabi ni Elizabeth kay Maria. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Bakit hindi natin uusalin ang ganong dasal? Ay ang pagkilala natin sa huli, ay yung Panginoon na kay Maria. Ang Panginoon sa buhay natin, sa tulong ng Inang Maria, tayo makapagpuri sa Diyos, makasamba sa Diyos. Sa tulong ni Inang Maria, mailapit natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan at pangangailangan. Mga kapatid ko, sa araw na ito, na ating ginugunita ang mahal na Birhen ng Rosario, ang mahal na Birhen Maria, ay sapagkat nakita rin natin kay Maria ang pagiging masunurin sa Diyos. Fiat
ang pagsang-ayon ni Maria sa kalooban ng Diyos. At yun din ang gusto ng Inang Maria na sinabi sa mga serbidora doon sa kasalan sa Cana Galilea, gawin niyo anuman ang ipag-utos niya sa inyo. Ang ipag-utos ni Jesus. Do whatever He tells you. O Inang Maria, kami sa buhay namin sa pagsunod sa Panginoon, salamat sa iyong mabuting halimbawa. Ikaw ang tunay naming modelo, Inang Maria. At dyan ang larawan ng Inang Maria, pinararangalan natin, yes, hindi natin siya sinasamba. Hindi totoo yung sinasabi ng ibang relihiyon na tayo'y sumasamba sa ribulto ng mahal na Birhen. Tayo'y sumasamba sa Diyos, pero nandiyan ang mga modelong bigay sa atin ng Panginoon. Iniukit ang kanilang larawan. Ating namamalas, sabi ni Santo Tomas de Aquino, mahalaga ang mga bagay na nakikita natin. Ang nakikita natin sa altar, mahahalagang taong sumunod sa kalooban ng Diyos. Unang-una na nga si Maria. Kaya sa araw na ito, ating ibinibigay, pinagkakaloob kay Inang Maria ang katangi-tanging pagpaparangal, hyperdulia. Katangi-tangi sa lahat ng mga banal sa langit, sa piling ng Panginoon, sabagat siyang nagturo sa atin, unang-una ng pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa gusto ng Panginoon, at ang kanyang mabuting halimbawa sa buhay kabanalan, ang sumunod lang tayo kay Jesus. Pakinggan at sundan natin at sundin ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Lahat ng kahilingan natin ay diringgin ng Diyos at tayo katulad ni Maria, pagpapalain din. Inang Maria ng Santo Rosario, ipanalangin mo kami. Amen.